Salamat, Pastora, no? Wow, salamat naman. Praise God, mananalangin tayo. Sa ating pagpapatuloy, Lord, salamat ng marami. Sa kabila ng mga kahinaan, binigyan mo kami ng lakas at nagalakas sa amin dahil narito kami sa isang pagtitipo na kung saan iba-iba ang aming mga daing, iba-iba ang aming pagsamba, pero iisa ang iyong katugunan. Salamat, O Diyos. Mangusap ka sa akin at ikaw ang marinig ng bawat isa. Salamat dahil sasamahan mo kami ngayon ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan. Kaya purihin ka, pasalamatan ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ito, makaupo na po tayo. Ako'y nakangiti. Bakit? Kasi hindi ko talaga sadya, wala akong alam. Nung malapit na ako sa exit ng Cavitex, tumawag po ang ating Pastor Boss. Salamat po, Pastor Boss. Pero sa umaga pa lang, naalaala ko ang mami at daddy. Tapos hinihambing ko si daddy kay Pastor Boss. Habang nanalangin ako, umiiyak ako kasi ako lang mag-isa, hindi ako mahiya. Maganda kang manalangin na ikaw ang mag-isa at corporate. Napakaganda yon. Kaya nung pagtawag ni Pastor Boss, sabi ko, siguro kasi ang sabi ko naman niya, Ma, kumusta ka na? Ang sabi ko naman, ito na po, Pastor, malapit na po ako sa exit ng Cavitex. Akala ko talaga magluluto. Wala akong alam. Sabi niya, ay salamat, Ma. Pero makakarating ka. Opo, Pastor. Nung magsabi na siya, Ma, pwede ka ba? Opo, Pastor. Kasi alam ko magluluto po ako. Totoo po yan. Tapos sabi niya, ay, wala akong binanggit na magluluto. Pero ang isip ko magluluto. Sabi niya, Ma, pwede ka mag-share? Ha, Pastor? Hindi po, Pastor, kasi hindi po ako ready. Sabi niya, hindi, Ma. Ikaw, Ma, kasi ano lang, Ma, ganyan. Alam mo ba, pag ganyan, hindi tayo makahindi. Pag totoong mahal mo ang lingkod, kahit kabado ka, kahit hindi ka handap, oo ka. Kasi, sabi ko, bahala si Lord. Sabi ko na lang sa isip ko, ay sige po, Pastor, nahiya ako kasi sinabi kong hindi ako ready. Ano pala? Nananalangin naman ako. Ngayon, pinapaalala sa akin ng Diyos. Ang sabi niya, encourage your co-workers and co-leaders. Sabi ko, talaga parang nagkakaroon ng confirmation. Sinabi diyan sa Isaiah 41:10, Tagalog, Inday. Ayan. Encourage your co-workers and co-leaders. Ako'y sa iyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ang dami niyang pangako, ang dami. Tapos ngayon, pag nakaranas tayo ng kunting sipon sa kabila lang ng ilong, umaayaw ka na sa panawagan ng iyong boss, ng iyong pastor. Ano ang sabi ng ating Brother Joel? Kung mahal mo ang church, sobra ang paggalang mo sa iyong lingkod, magagawa mo ang lahat. Kasi maalala ko noon si Mami, hindi ko alam. Pero natuto ako dahil nagpasakop ako sa Kanya. Hirap ako. Sasabihin ko sa inyo, kaya lagi akong nagsasabi, 3 dekada akong naghihirap. Tinira na ako ng financial, tumayo pa rin ako. Tinira ako ng materials, tumayo pa rin ako. Tinira ako ng ano pang bagay, tumayo ako. Pagdating ng emotion, malapit na akong bumigay. Pero ako'y nagpasalamat. Bakit? Mayroong nag-i-encourage Mayroong nag-i-encourage sa atin. Kaya huwag kang mag-atubiling, lumapit sa lingkod. At maglahad ka ng iyong problema. Bakit mahiya ka? Na mayroong ka Diyos na pinaglilingkuran, maghintay ka pa ba na ang Diyos ang maglantad sa lahat? Kaya huwag tayong mahiya. I-share natin. Paano tayo mag-encourage? Through prayers. Kaya kung tayo na may iniimbitahan ng ating mga lingkod, ng ating mga leaders, ako'y humihingi ng pasensya.
Kasi pag tuwing umaga talaga hindi ko kaya. Ngayon, i-sacrifice ko ang umaga bukas. Kasi alam na ng Diyos na inaayos ko na. Yung don't watch. Noon, mag-don't watch tayo 40 days, 1 month, 3 days, 10. Nung mag-don't watch tayo, o gabi pa, prayer night, never po ako nag-absent. Alam ng Diyos yan. Kasi, doon ako na pinalakas eh. Kaya bawat isa sa atin, kung may pagtitipon at paghamon ang ating lingkod, huwag kayong mawawala. O, nasaan ang mga leaders? Dapat yun ang unang-unang sumuporta. Huwag kayong magatubili online. Hindi napakaganda maging kampante ka sa online. Hindi yan kasi sinabi nga sa Hebreo 10:25, huwag kang mawala sa pagtitipon dahil hindi mo alam sa oras na yan, darating siya. Dahil hindi natin alam na ang Diyos darating, parang isang magnanakaw eh. Kaya huwag kayong maging kampante na, ay, may online naman, online na lang ako. Pero sa online na naman, hindi ka naman sensitibong nakatuon sa pakikinig. Kasi hindi ka naman nakikita eh. Amen po ba? Kaya, encourage. Encourage mo ang bawat isa. Wala kang mabibitawang mga salita, kundi encouragement. Yamang yan ang itinuro ng ating iglesia. Hindi ako makatayo sa aking kahinaan. Pero dahil sa nanatili ako sa pagsunod, laging nananalangin at isinishare ko ang aking story. Encourage through your stories. Di ba? Napalakas ako. Kaya tayo mga kapatid, nasa online, nakinig ba kayo? Huwag kayong maging kampante o gawing yan na ang buhay sa online. Pwede mag-online kung nandoon ka sa Amerika, nandoon ka sa Taiwan, nandoon ka sa Afghanistan, kasi hindi ka talaga makarating dito. Pero nandito ka lang sa Parañaque. Mga leaders, dapat ipakita natin kung gaano natin kamahal. Magsasabi, mahal ko ang church, pero wala ka naman. Sa oras ng panawagan, maliban lang talaga. Yung baha na hindi mo matawid, yun, mayroon yung parang maunawaan natin yun. Pero ang dami. Sayang, ilan lang. Dapat tayo, nagiging 3-4 tayo dito. Huwag nating sanayin ang ating buhay. Mga konting bagay lang, manghihina ka na. Konting lang. Yan ang mga pangako ng Diyos. Pakiano nga anak? Paano na kung pinangako ng Diyos, sige tumawid ka, tagatuhod pa man lang. Pumunta ka ng church, tumulong ka. Kung tagabaywang na at tagaliig na hindi ka na makarating, hindi na pwede. Lalo na mga kabataan. Yan ang itatak nyo sa puso nyo. Magpalakasan kayo through sa panalangin at sa mga testimony nyo. Sayang naman, ako natutuwa ako pag oras na nagtitipon, mayroon tayong testimony. Ingatan natin. Kasi pag inagaw ng Diyos yan, sayang ang iyong pananampalataya. Tapos sasabihin mo, hindi naman sayang kasi pagpatuloy, no. Wala nang isunod dyan. Pag opportunity mo na mangyari yan, gawin mo na. Kaya sa oras na ikaw ay magpatutuo na ikaw ay pinagpala sa pamagitan ng iyong paglingkod, dapat sunggaban mo na, dapat dublihan mo pa. Kasi ang gawa ng kaaway, habang tumatagal ka sa paglilingkod, grabe din ang apak ng kaaway at tutumbasan niya yan. Kaya hindi mo dapat dayan-dayanin ang iyong pagtestimony na dito ako, pinalakas, tapos konting bagay, konting marinig, konting nakikita. Kaya dahil sa ating mga mata tayo nanghihina. Ako, aminin ko sa aking sarili. Bago pinalitan ang pastor dito noon si Mami, humina po ako. Hindi sa pera. Dahil sa maraming maririnig. At nadadala ang emosyon ko. Pero ngayon tayo, nandito na, ito na. Mayroon na tayo. Tapos pag sinabi ng pastor natin, mahal mo ba ang iglesia? Opo, mahal. Pero minsan, daanan mo lang dyan, mayroon dapat damputin. Minsan nakita mo, mayroong
nakatiwangwang na hindi dapat nakalagay, wala lang. Hindi ako sa pagmamalaki. Yan na ang buhay ko pagdating ng church. Kaya wag tayong mag-atubili. Wala tayong pinipili sa paglilingkod. Kasi si Lord pantay-pantay ang tingin niya eh. Maraming nanay, iba-iba ang mga aspeto. Kaya mayroong kaming pag kami nagdo-donwats, naunawaan namin ay wala kasi mayroong ino-overtime. Tama yung binasa ni Kuya Rene, nag-o-overtime. Lalo na pag may ikakasal. Hindi makatin, tapos pero yung nasa malapit, tapos mag-commit ka pa na manalangin ka ng ganyang pero darating ka, hindi na nalugod si Lord. Sinikap kong makarating nung donwats, noon pang nakaraan. Pero mayroon talagang ginawa ang kaaway, yun, bumaha. Noon namang mga basa, inaayos. Kaya tayo mga kapatid, sabihin man sa atin na, huwag kang matakot. Pag wala ka ng pera, huwag kang matakot. No? I-enjoy mo nga lalo eh. Kasi meron kang Diyos eh. Meron kang Diyos. Bibigyan ka na niya ng instrumento kung paano ka magkapera. Paano kung marami ka ngayong pera? Ito sasabihin natin, marami kang pera. Yung katawan mo naman nasa banig ng karamdaman. Ano ang pipiliin mo? Maraming pera o malakas ka? Ang pipiliin ko dyan, malakas. Bakit? Dadaloy na lang yung pagpapala eh. Makapaglingkod pa ako sa iglesia, mapaglingkuran ko pa ang pamilya, mapaglingkuran ko pa ang kapitbahay. Kanina, grabe ang wisdom ni Lord binigay sa akin. Alam mo, ano nang oras ako sa PTEX? Sabi ko, pag ako'y mag-jeep, malilit na ako. Naghabal-habal ako. Wala akong takot. Wala naman akong apps eh. Kuya, pasakay naman. Magkano ba? Sabi niya, 250. Sige na kuya. Basta mahatid mo lang ako. Grabe ang wisdom, di ba? Ako nagpasalamat sa Panginoon. Kasi yung masunod mo lang, tapos malaking bahagi pala. Alam mo, noong makita ko yung traffic, pagdating pa dyan sa paglagpas ng coastal, Kabihasnan, pasok kami ng Palanyag, ako pa ang nagturo sa driver. Akala niya, hindi ko alam. Kasi alam mo, ang tao ngayon, iikot-ikutin ka. 250, sabi ko, bahala na. Total basta makarating ako sa gawain. Nung makasakay na ako, sabi niya, saan tayo dadaan? Ang net niya, na pag ganon-ganon ang kanyang net, yung sa data ba? Ako na lang, apps. Ako na lang, kuya. Ako magturo sa'yo. Sige, ganon, diretso. Tingnan mo, kung hindi tayo humingi ng wisdom sa Panginoon, hindi tayo susunod, hindi natin makamtan ang kanyang kalooban. Napakasimple lang yun. Tapos sasabihin ng iba, para doon lang. Alam ko rin yun Pero hindi nila alam, galing ng Panginoon yun. Kaya ako pag mayroong gagawin ako, kanina nga, may inuutos ako sa apo ko, hindi niya ginawa. Bago, sabi ko, pag hindi mo ginawa, yan ganyan mangyari. Hindi nga ginawa din, yun ang nangyari. Parang, yung kung anong iuutos sa'yo, gawin mo ng may kabanalan. Kasi tayo, mga lingkod na tayo, mga workers na tayo, lagi tayong nag-i-amen, yes and amen, pero hindi natin nagagampanan. Kaya gampanan natin. Marami nang pinapakita ang Diyos sa atin ng mga pangitain. Mga signs and wonders. So, malapit na talaga. Papayag ka ba na alam mo ba kung kailan malapit at saka tatakbo ka sa iglesia para magkukumahog kang lumuhod? Diba? Ang lahat ng tuhod ay luluhod. Ang lahat ay magsasabi na siya ay Diyos. Tapos kailan pa? Yan ang lagi nating tandaan. Kasi anytime at anytime. Ako mula Naik hanggang Paranaque, ako'y nagpupuri sa Panginoon. Kasi natatakot ako. Baka masagi. Nasagi nga ako eh. Nasagi ako. Sa paa. Nabutas ang aking raincoat kasi ulan. Pag ganyan ko, nasagi pala ako. Nabutas ang raincoat. Pero ang laki siya pa ang natakot, natataranta. Bakit? Iningatan tayo ng Diyos eh.
Kaya ang iniisip ko, kahit anong ingat mo, kasi yung iba gagamitin ng diablo yan para ikaw ma-distract, madisgrasya. Pero hindi niya hahayaan ng Panginoon yan, hindi hahayaan ng Diyos yan. Kaya anong sabi nga dyan, huwag kang matakot. Ano mang mga problema ngayon, hindi yan, dadaan lang yan. Napagtagumpayan na ni Lord yan eh. Oh, di ba? Kasi mayroon kang Diyos. Hindi ka rin dapat mangamba. Kasi dapat maging matapang ka. Huwag ka nang mangamba. Ano ang bukas? Huwag na, kasi si Lord na ang magkakaloob sa atin. Ako noon, kung nangamba ako, natakot ako, hindi ako nanatili, sumunod. Lahat yan, buong Ramos yan, alam yan kung anong testimony ko. Kasi isusulo-sulo ko, no? Tapos alam mo ba kung anong isasabi sa akin? Ipapatulpo natin na eh. Ipapatulpo daw. Sabi ko, iniingatan ko nga, ipapatulpo pa. Pero rin pagtagumpayan. Dahil lagi kang iiyak sa panalangin. Lagi mong isisinisiwalat sa Diyos na, Lord, ayoko na niyan. Kaya iingatan mo yung mga testimony mo. Na sa oras ng manghina ka, huwag mong ipaagaw kasi tuluyang maagaw yan. Kaya lalo mong mahalin. Ito yung testimony ko. Kaya ang una kong testimony nga, yung kinurse ko ang daddy. Ayoko nang maulit, baka ako pang bumagsak. Grabe ang course ko noon. Ayoko, matakot ako. Kaya tayo, sana naman, encourage ang ating ibang mga manggagawa. Kayo mga youth, mga young adults, wala nang young pro. Purihin ang Panginoon. Dapat madagdagan tayo. Madagdagan tayo. Huwag tayong pumayag na tayo lang dyan, oh. Grabe, ang hamon ko sa GC natin, kahit hindi ako nagingay, naghamon ako. Mag-attend tayo. Habang may pagkakataon pa. Huwag mong hayaan yung pagkakataon na hindi mapangyari sa iyo dahil wala na yan sa susunod. Hindi naman yan mangyayari. Kasi iisa lang. Kaya kung anuman ang nararanasan mo ngayon, pagkatiwala mo, trust in the Lord. Magtiwala ka sa Panginoon. Kasi palalakasin ka naman eh. At walang ibang makakatulong. Ni asawa mo, hindi makakatulong yan. Ibang parting makakatulong sa asawa. Pero yung idadaing mo sa Lord, iba. Kasi minsan, pag ikaw na lang isa, mayroon kang isa sangguni eh. Parang mayroon kang ikukwento. Kaya pag nananalangin tayo, wag nating gawing rosary. Kasi mayroon parang namimemorize na lang. Parang paulit-ulit na lang kasi ito, parang gano'n na lang. Nasasabi, hindi sa kaimbuturan ng ating puso, maniwala po tayo. Maniwala po kayo. Pag nananalangin kayo na bukas at sa kaimbuturan ng puso nyo, tiyak makikinig. Kaya the power of prayer is answers all your petitions. Kasi alam mo mo, napakalakas ang panalangin ng corporate. Bakit? Corporate din ang answer ng Panginoon. Yung ikaw naman, manalangin ka ng ikaw, mayroon din. Pero napakalakas talaga ang panalangin dahil it unlocks all blessings na kailangan mo. Ang gawa ng kaaway ngayon, iba-iba ang taktika. Kung hindi ka madala, hindi ka matakot sa pera, doon ka sa physical mo. Emotional mo, materials, financial. Iba-iba ang kasi ang kaya mo at ang kaya ko ay hindi parehas. Kaya kung pagsamahin natin ang ating mga kakayanan sa iglesia na ito, lalong magbo-boom. Kaya minsan malulungkot ka, Mother Church, tapos parang parang pioneering church. Mahal ba natin ang ating, ako sa totoo, ko na sa Panginoon. Lagi ko nang iniiyak yan ang aking Pastor Bus. Ano ang hinihiling ko? Complete healing. Kasi parehas din kami, sabay kaming magpapatotoo para sa Diyos. Yan ang iniiyak ko. Yung mahal natin, alam mo, mahal na mahal. Noon, siguro, nung may doon at lang tupas na, wala na yun. Pero ngayon, haharapin natin.
Push natin. Saan tayo leaders? Saan kayo na dapat kayo ang katuwang ng ating pastors? Saan tayo nung manghina ang ating pastors? Hindi laging malakas ang ating pastor. Saan tayo? Yan ang tanong. Anong sabi ng ating Brother Joel? Mahal ba natin ang church? Saan tayo dyan? Kaya encourage ko sa inyo, huwag kayong lumiban sa panalangin. Ingatan nyo ang inyong mga testimony. Ingatan nyo ang pinahawakan nyo kung paano kayo itinataas, pinagpala sa pamagitan ng inyong pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Kasi tayo, iba-iba naman ang ating pinagdaanan eh. Kung hindi ako nanatili, wala rin akong pastor ngayon. Kasi gusto ko nang mag-give up noon. Pero salamat dahil mayroong mami na laging nagpapayo, laging nagpapalakas, kahit man sa kabila, mayroon ding, pero nananagumpay pa rin. Hindi ako nahihiya na ipapatotoo ko ang buhay ko. Kasi dito ako pinapalakas. Dito ako pinagpala. Dito ako kumuha at humugot ng lakas. Kasi kung wala ito, hindi ko makakayanan ito. Kung wala ang Diyos sa buhay ko, hindi ko makakayanan. Kaya tayo, kunting pagsubok, tandaan nyo, kunting pagsubok, huwag mong ipagpalit o idamay ang iyong pananampalataya. Huwag nyo talaga. Kasi ang sabi ko, kung babagsak man siya sa loob ng pamilya ko, hindi ako magpapadala. Kasi sino pang mag-aahon, magtataas sa kanya? Di sabay-sabay na kaming lumubog. Pero pasalamat ako sa Panginoon. Kaya tayo, huwag tayong mag-atubili, lumapit tayo. Share natin. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatian ipapahayag sa atin balang araw. Di ba? Hindi natin alam. Yung mga pagtitiis mo, may putong ka na pala. Putong maliit dito, putong dito, then, pag nabuo na yan, malaki ng putong. Kasi hindi naman tayo pare-parehas. Kaya huwag kang mag-compare sa kapatid mo kung anong nagawa mo. Kasi yan ang kaya niya. Kaya lang, ang sabi lang, pag pinag-isa, ang mga kaya at hindi kaya ay magiging malakas na kaya. Kasi pinagtipon, di ba, isang tingting, hindi mo naman yan magamit na, mabalis ko nga to, baka abutan ka ng isang taon dito. Ha? Pero pag buong isang tingting, pag winalis mo yan, kaya yan ang mangyayari sa atin. Pag nagkaisa, yan talaga ang una. Kaya dalangin natin ang pagkakaisa sa iglesia. Kasi maraming gawa ng kaaway. Marami, paglabas pa lang, even pamilya to pamilya, anak to anak, Kaya tayo, wag tayo magpadaig. Kasi hindi para maikumpara ang kaluwalhatian na ibibigay sa iyo at sa akin. Kaya gumawa lang tayo, gumawa. Huwag nang hanapin kung basta i-encourage mo siya, panalangin mo, huwag mong kalimutan. Panalangin ang lingkod, panalangin ang lahat ng mga pastors, lahat. Unang-una ang iyong iglesia. Kasi dito tayo nahubog. Kaya maraming magsasabi sa amin, totoo yan, maraming nagsasabi sa amin, bakit dito pa kayo mag-church? Bakit sa Paranaque pa kayo? Ang layo. Mayroon namang malapit. Kung ang malapit naman, hindi inilagay sa puso mo, walang kwentang pag-church ko doon. Para akong timang ako doon? Paano ba? Wala. Yung malayo ang binigay sa akin ni Lord eh. Kaya lalo kong mamahalin at mamahalin. Kaya pag kayo'y nagpapalakasan sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kaibigan, huwag na kayong basta punta tayo. Masarap doon, makikinig ng salita ng Diyos. At huwag niyong asahan na puro na lang, yung preaching ng aming pastor, puro patama. Yan nga ang sabi ni pastor eh. Para sa'yo lang, tapos nagbihis pa siya. Naku, ano ka, sinuswerte.
Naku, tudo-tudo bihis ang pastor, tudo-tudo aral, tapos para sa'yo lang. Hindi, no. Yan ang ibinigay sa kanya ng Diyos. Siya ang ginamit upang ipahayag yan. Kaya, labis tayong nagpapasalamat na lagi tayong nakarinig. Alam mo, hindi na pabibi ang ang ating dapat marinig eh. Dapat boldjack na talaga. Manalangin ka rin kay Lord, bold din. Specific din. Kasi ayaw ni Lord ng, Lord, salamat Hindi. Talagang magiting kang manalangin kasi doon ka tutugunin. Lagi ka, magpakababad ka. Babad tayo sa presensya ng Diyos. Kung magsabi man kayo dyan, lagi naman akong nakababad. Ibig sabihin, hindi ka na humble. Ibaba natin ang ating puso na lagi nating maranasan. Nasa labas pa lang, excited na tayo, makita natin, marinig natin, makita natin ang iglesia ng paganda. Noon, parang ang kawawa, Nahiya kaya ako, pero wala naman akong magawa. Nilihim ko na lang sa aking puso. Kaya manalangin, Lord, panalunin mo akong luto, hindi naman ako na tumataya. Hindi naman ako tumataya. Pero dapat ba? Hindi Hindi naman pinabayaan. Tingnan mo, naggumanda nga, di ba? Yun, payamanin mo kami. Papayamanin tayo sa takdang oras. Pero ang ayaw lang ng Panginoon, hindi kita payayamanin. Bakit? Makakalimot ka na sa akin. Tatalikdan mo na ako. Hindi mo na maipagpatuloy ang iyong pananampalatayang nagalak ako. Yan ang sabi ng Lord Kaya hindi tayo pinapaano. Kasi ang gusto ng Diyos, mayroong kunting pagtitiis, mayroong kunting mga hamon. Kasi yung mga hamon nga ngayon ang hinaharap natin, hindi pa kagaya noon Napuputulan ka ng liig, babatuhin ka. Yung hamon lang natin ngayon, maulanan ka, sinipon na ako. Tapos, parang may ubo ako. Yung parang ganun lang ang mga pagsubok. Di ba? Natatry sa atin. Kaya, sayang dahil wala ang lahat ng mga nais na maka-attend. Yung online, ang sabi ng ating Pastor Bus, yun talaga sinabi niya, online, huwag kayong maging kampante. Kasi, totoo, kasi sa online, pwede kang kain ka lang, silpon ka, tapos tingin ka lang, wala, yung tsuk dito, kape-kape. Pero dito, ito ang kinalulugdan ng Panginoon. Na tayo ay sama-sama sa presensya. Dahil yan naman ang nakasulat sa Biblia Na sama-sama sa presensya, physical na pagtitipon. Mayroon bang online? Noon, nangyari yun kasi dahil din sa panahon, sa sitwasyon. Pero ngayon, huwag niyong hayaan na hindi kayo maka-attend. Online, leaders, co-workers, dumating kayo dito para sama-sama tayo, mag-enjoy tayo at makita nyo kung paano sasamahan ang inyong madagdagan ang inyong pananampalataya. Kaya wala na po akong masasabi kundi palalahanan, pinapalala lang sa atin. Tayo, bawat isa, ay magpapalakasan, magpapalalahanan, na huwag tayong matinag. Huwag kang matinag. Kung iyong katabi naantok na yan, baka naantok ka na rin. Baka mahawaan. Kaya, yan ang sabi ko nga kay Pastora Ruth Nag-pray talaga ako, Pastora, kasi ininom ko yung, fish oil ba yun? Gabi, dilat yung mata ko Nagdilat yung mata ko linggo. Nakatulog ako alas 4, magising ka alas 3, alas 4, ano ba itong tulog ko? Lord, wag mo naman akong patulugin dyan kasi nakakahiya, nasa harapan. Kahit nasa harapan, hindi naman ako nakatulog kasi hiningi mo. Kinalugdan ako ng Diyos kasi hiningi ko talaga ng buong puso. Kaya nag-share din ako kay Pastora, kailan ba inumin yun? Para wala nang wisdom doon. Never mind. Yan ay mga experience. Pero sinamahan tayo ng Diyos. Nakita niyo yung Sunday? Grabe! Kapuspusan natin. Hindi mo alam, ikaw pala, pinagpala ka doon sa word na yon. Tapos ngayon, magtatampo ka. Ako ang pinatamaan. Huwag kang magtampo, ha? Huwag kang magtampo kasi
Tumaas ka kasi. Nagtampo ka? Hindi. Bawat sa atin dito, tawa na. Masaya tayo. Happy lang. Yeah, sabi ni Mama, happy lang. Dahil mahal natin ang bawat isa, happy lang. No, di ba? Wala na yon, kalimutan na yon. Hug mo si pastor, ha? Hug mo si pastor. Wala. Hindi, totoo yan. Huwag tayong parang nagha-hide ka. Yan nga sabi eh. You hide your sin. Ay, lantad mo. Para, tinan mo. Nag-amen si Brenny. Kasi naintindihan niya. Even mga bata. Kaya mapalad ang mga bata na lumaki sa iglesia. Kasi alam mo ba, hanggat mayroon nang natatanim at magsishare. Ito, ko lang kay Asay, Sa Asay, hindi talaga siya makasimba kasi isa lang ang kasya sa motor. Baka hulihin kami araw-araw. Hindi siya makasama, Pero alam mo ba, nagpe-pray naman ako, pero siya ang mag-insabi, Mama, pray na tayo bago matulog. Pero mayroon na akong whisper ng prayer. Pero hindi ko pinalata sa kanya, sige, pray na tayo. Pray. At nakikita ko, kasi mula maliit yun eh. Lumaki yun si Asay, 3 years old. Hanggang lumaki, napunta lang ng naik, hindi na siya naka-attend. Nagsisimba siya doon sa kabila. Tapos, bago mag-school, mag-pray. Sabi ko, salamat. Tapos pag uwi, magyakap. Parang, ang sarap ba, yung, tumutubo yung, tumutubo na yung buto na sa kanya. At ito pa, pinicturan ko pa. Pinicturan ko pa talaga, hindi ko lang na-send kasi nahiya naman ako, nagmamayabang. Nakikinig siya sa preaching ni Pastor Boss. Pero nagpasimple lang ako ng ganyan, Wow. Para talagang ako ba, nagkaroon ako ng overwhelm na, praise God. Kasi parang naghangad din siya. Pinicturan din niya yung verse. Sabi ko, mabuti pa to, may picture-picture. Ako nga, wala nakikinig lang. Parang ganun. Kaya yun ang isang malaking impact na natutunan ng bawat isa pag ikaw ay nandito ka lagi, na seryoso kang nakikinig, maliit pa na bata, nag-children's, nag-youth. Ngayon, Naway, pray natin na hindi magbabago at lalo pang lumalim. Kaya sa atin, hindi tayo kampante na nakaupo lang dyan, na nandito tayo sa midweek, tapos nandito tayo Sunday, tapos na. Hindi. Laban ka lagi. Dahil ang iyong pananampalataya ay laging inaagaw yan ng kaaway. Kaya lagi ka ring lumalaban sa pamagitan ng iyong panalangin. Paggawa sa Panginoon. Kung ano mang dapat ipagawa sa iyo. Kasi yan nga ang sinasabi, habang tumatagal ang iyong paglilingkod sa Panginoon, lalo ka namang maraming mararanasang pagsubok. Pero sa pagsubok na yan, diyan din ka lumalago at tumatatag. Amen. Kaya huwag tayo magsawa, mga kapatid. Magsawa ba tayo? Hindi. Huwag tayo magsawa. Huwag tayong open. Hindi na tayo ma-offend. I-love natin, i-grab natin. Sumigaw tayo ng amen. Tahimik tayo Dapat tayo ang magsuporta. Dakdak ng dakdak si Pastor Boss dito. Wala mo lang. Pagod kaya. Hindi bali ako kay ito, lang ato. Paano pag Sunday? Grabe yan. Pinag-aralan ng ilang araw yan. Di ba? Kaya tayo ang unang magsuporta, tayo ang unang umambag, dahil tayo ay may halaga sa iglesia na ito. Tinawag kang Jesus the Gospel Mother Church, ang sabi mo, mahal mo, pagpatuloy mo ang pagmamahal mo. Sa anong kapamaraanan? Umambag ka. Gumawa ka. Magpatuloy ka, magpakita ka, at magdala ka ng kaluluwa. Purihin ang Panginoon. Salamat ng marami. Bigay ko na to kay Pastora.